Ito yung pagbaba ni Presidente Noynoy at bumaba na rin sa kabilang door si Presidente Arroyo at they will proceed, the former President Arroyo will proceed to troop the line, right? For the last time. Yes. So yung huling pagpupugay sa kanya ng Sandatang Lakas, kung saan Commander-in-Chief siya ng 10 taon, 9 to 10 years. So napakahalagang moment niyan, ano? And then of course yung paghahatid niya, kasi ganito yan eh. Ito yung binalik nila nung inauguration dito ngayon, na yung Pangulong nakaupo, ihahatid niya lang yung Pangulong halal. Sa kanyang inauguration. Hindi siya magi-stay. Kasi remember, nung mga unang panahon, ganun yung kalakaran. Aalis din ng Pangulo. Kasi parang moment na ito yung pinapaliwanag ni Ma'am Elena Bautista, na yung Pangulo ay yun na yung nung bagong Pangulo moment. That's right. Pero ang makikita natin dito, parang nung panahon ni nung panahon ni Cory and Ramos, no? Yan, pinapakita dyan. Pero nung panahon ni Cory and Ramos, yung ganyan ay nag-stay si Cory just to to foster the continuity. And then pero if you look, Erap then did that. As she troops the line, nandun na rin nakatayo yung bagong presidente beside the corps commander. So, yan. Tapos bibigyan siya ng gun salute din. So, parang it is also symbolizing the endorsement by the old president of the new president to the military as the new commander-in-chief. Parang pinapakilala ko na sa inyo ang bagong presidente. Tama ka doon. So, ito nga yung napakagandang tradisyon. At lagi po bang taga-Philippine Military Academy or I'm not really sure about that, pero sa napapanood kasi forces. Kaya ako nandito ngayon dahil kakapanood din ng mga ganyan I watched the 1992. Mukhang lahat naman ganyan kasi sila naman yung mga honor guard battalions na gumagawa nito talaga sa lahat ng selebrasyon na nakita ko, Independence Day man, Rizal Day, everything. So just to continue my point, yung Cory, for example, Ramos stayed during Estrada's inaugural in Barasoy. Hindi naman siya makakaalis kasi nasa Bulacan sila. That's right. So, ngayon, ibinalik. Nung panahon ni the second inaugural of Gloria, siya rin naman yung Pangulo. So, parang ihatid niya yung sarili niya. So, ganun lang. Pero, ngayon, binalik lahat ng mga traditions na ito. So, pagkatapos ng trooping the line ng ating dating presidente, sasakay na siya sa ibang sasakyan, hindi na doon sa presidential limo. Yes, doon sa sasakyan na pribado niya. So yun yung ginawa, yun yung nakita natin kanina. Kasi iba yung sitwasyon ngayon dahil yung ating dating presidente, pupunta din siya sa kanyang sariling inaugurasyon bilang isang kongresista. Correct. So she will be riding her private vehicle, tapos iiwanan na niya yung kanyang presidential security escort. Yes, that's why napaka-importante nung ginawa ni President Ramos na ibinalik niya yung inauguration ceremonies din noong 1992. Kasi after so many years, after 27 years, walang inauguration, walang peaceful transition of power. So nung si Ramos, nung si Cory ay pasakay na ng kanyang sasakyan, nakita napakasimple ng sasakyan. Toyota Corolla pa yata yung sasakyan niya. Ito yung pasakay na nga si former President Gloria Arroyo sa kanyang mukhang maganda-ganda yung sasakyan niya. Hindi Toyota Corolla yan, definitely. So, pribadong citizen na siya, although hindi nga pala pribado dahil siya ay isang halal na representative ng Pampanga. Tapos kung hindi nyo narinig sa audio, nagbababa yung mga tao sa kanya. Pero yun na nga, let's give it to her, some respect to what she was able to achieve. But again, I do not blame the people because there are many controversies nga na nangyari. So, yun nga, history will judge this term at hindi naman huhusgahan kung sino man ng without due process. Correct. So, yung ang susunod doon, pagkatapos niyang sumakay dun sa kanyang presidential or the private vehicle that will lead her out of the inaugural venue, ano nang sunod na dapat mangyari? Of course, the president, dapat nauna na yung vice president na dumating. So, dapat nandun na yung vice president. Kaso nga, napaaga yung dating ni Senator Noynoy. Tama si press secretary, si spokesperson Lacerda kanina na hindi nagkaroon ng breach of protocol. Kasi supposedly, they shouldn't have been there muna. Talaga mauna si Binay. Sana may nagtawag na, huwag mo masyadong bilisan. Kasi dapat mauna si Binay
No? And then si Noynoy. Pero nagulat na kami noon. Ano ang significance? Bakit dapat mauna ang Vice President? Siyempre star ang presidente. Parang alam mo naman pag nalilate, di ba, sinatawag nila parang grand entrance, di ba? So, yung grand entrance sa presidente yun. So, upo na sila doon at magkakaroon na ng mga seremonyas, magkakaroon ng pag-awit ng pambansang awit, no? Maalala natin si Charis Pempenco, no? Of course, so, okay, anong masasabi mo dun sa kanyang rendition ng national anthem? Okay, as a supporter of the NHCP, National Historical Commission of the Philippines, the Flag and Heraldic Code of the Philippines, na dapat hindi iniiba ang nota at mga yung areglo ng pambansang awit. Hindi niya dapat inareglo. binabago. Yes, hindi niya inareglo. Ayan. So, tama at napakaganda ng kanyang pag-awit ng pambansang awit. And then, of course, yung Philharmonic Orchestra, kinilabutan kami doon. Totoo, at susubukan nating patugtugin ang pagkanta ni Charis Pempenco. Ay pagkakaalam natin pala, Professor, she came back from the United States where she was parang supposed to be filming some episodes kasi of the na siya show natanggap siya sa Glee. Oo, na pinapanood na napakaraming tao. Bumalik lamang siya para kumanta ng national anthem dito sa... So ano yung, ito is malayong-malayo doon sa mga naging kontrobersya sa pagkanta ng mga national anthem ng ibang artists sa mga bouts ni Manny Pacquiao, di ba? Sa United States kasi, wala silang flag and heraldic code. Pwede yun eh. Pwede yun na ibahin nila yung areglo, gagawin nilang mukhang parang... Kasi anyway, the Star and Spangled Banner came from a beer song eh. But the Philippine National Anthem must remind us, and the flag, dapat kaya hindi inaano ang flag, hindi binabago. Kasi it must remind us that we are one nation. At ito yung simbolo na nagbubuklod sa atin ang tagpapaalala na dapat magkaisa tayo. What's nice with how she sang it, napakita niya that it can be sang the traditional way but sang in a very nice manner. Of course. You know, even Lea Salonga, of course, she is the Lea Salonga. But if you go to YouTube, makikita niyo yung rendition niya ng national anthem. Even Lea Salonga is humble to the national anthem. Ayan, ito na, papanoorin natin yung pagkanta ni Miss Charis Pempenco ng ating pambansang awit. Awit sa paglayang minamahal, ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagdirinig. Ang bituin at araw niya kailan pamadi magdidilim. Lupa ng araw ng hatid magsikat, buhay natin sa piling mo. Aming ligaya na magkay marami ang mga bayan dahil sa'yo. Oh, that was an excellent singing of the Philippine National Anthem. Kasi yung ating, yung pagkasulat, meron siyang specification as to the beat, as to the time when it's supposed to be sang. So ito lahat sa tingin nyo ay nasunod sa pagkantang yan. Sa aking palagay. Kasi the national anthem must be done, I think, in a minute. Yun yung nasasaad, no? Marcha kasi siya. Pero, again, binago na rin kasi ito. May opisyal na pagbabago ng national anthem. Kung tatanungin mo lang, the way Julian Felipe made it was, I think, 4/4 eh. So, bam, 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 tanan, tanan, mataas. So, hindi makakanta ng tao yun. So ito binago na para singable, siya pwede nang kantahin ng mga elementary school students natin. Ito, pagkatapos ng national anthem natin, nagtuloy na siya dun sa dapat na ceremony itself, ano? Pero ang key, parang tradition dun sa ating ceremony proper is the time when the president is supposed to take his oath, which is exactly high noon or That is why, kung makikita mo, kaya sinabi mo kanina na parang concert yung ating inaugurasyon dahil ang daming kumanta, kasi napakaaga nilang dumating. So, you know, even Noel Cabangon has to, you know, parang nagano pa siya, nag-improvise pa siya. So is this one of the first din na nangyari ngayon na maraming seremonyas, maraming kantahan, or it has happened before na merong ganyang parang festive kantahan? Meron din kantahan, may choral, may mga kumakanta. Nora Honor sang the national anthem during ERAP's inauguration. Pero hindi masyadong ganito karami. Kasi nga napaaga nga yung dating nila. Pero nakaschedule na rin, even in the program, the official program of the inauguration, makikita natin na naka-line up naman na sila. Pero nakakanta na sila eh. Ito bang mga, kumakanta yung ating Apo Hiking Society at Pilipinas, pakinggan
ang awit ko. Ako ay pumarito upang purihin kayo sa halalan na nangyari. Ating nakita ang mga puwersang nagbabago sa ating lipunan. Ibang ating lahi, ito'y aking natanaw. Sa bawat sulok ng mundo, di tanggalin ang Pilipino. Ngunit dahil sa ibang bayan, tayo'y matino at naaasahan sa atin. Di tayo makaahon. Bayan, panahon na! Panahon na! Magbago na! Magbago na! Sawan-sawa na ako sa lumang sistema! Magbago na! Magbago na! Panahon na! Panahon na! Mamuno tayo sa sariling bansa! Magbago na! Magbago na! Panahon na! Panahon na! Taong bayan na ang dapat mamuna! Kayang-kaya! 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 Tayo'y mga Pinoy! Halapin na! Ayan, napanood na natin yung Apo Hiking. Medyo talagang festive, ano, at masaya. No, I Ito, think- ang mga musical, mga performances pa in previous inaugurations, formal o meron ding mga gaya nitong masaya? at No, mostly parang- formal. So, And I ngayon think na this is the nangyari. first time na napakaraming performers. Talagang sabi ko, yung feel nga namin, my God, concert talaga siya. Oh, yung kanta ni Noel Cabango, parang isang, ano niya, isang concert na talaga yes. niya, oh, isang set. Kasi nga ang taga, you have to wait for the constitutional time. Napaaga kasi yung reading ng proclamation ni Senator Enrile na elected na sina Vice President Binay at President Noynoy Aquino. Oh, so ang sumunod na after the mga performances, pumasok na tayo dun sa oath-taking ng ating bagong Yes. Vice President Binay. Ang unang tanong ko siguro, ang in history ba laging pareho ang yung nagko-conduct ng oath, yung kung saan sila manunumpa? Itong for this case yung ating Lady Justice ng Supreme Court, parehong nag-officiate ng oath-taking nila. Pareho in history, ganun ba lagi na pareho yung sa vice at saka sa presidente? I think mukhang pareho nga, no? Especially kung inaugural siya. No? Kasi parang hindi ba parang kung si Chief Justice Corona ang nag-swear kay Binay, asa magsuswear kay Presidente ay si Justice, Associate Justice, Conchita Carpio Morales, parang hindi tama, di ba? Parang kasi, I'm not sure, I'm not really sure about the legality of it, pero parang ganun eh, parang ang makukuha ng tao, bakit siya sa Chief Justice na spa? Is this also the first time in a regular, tawagin na lang natin regular na inauguration, because of an election na panalo na nga yung bagong mga halal, na hindi Chief Justice ang nag-officiate ng oath-taking? Mukhang first time nga ito. No? Pero kung titignan mo nga sa history natin, we have to mention that during the time of Osmeña, when Osmeña was sworn in by Associate Justice Jackson and Quezon for his third term. Nagkaroon pa ng third term si Quezon when they were in the US, si Associate Justice Frankfurter, and then of course si Cory Aquino when she became president of the snap elections, Yes. no? Yung people power. Si Justice Claudio T. Hanky, Associate Justice T. Hanky yung nag-swear in sa kanya. Bakit? Kasi Dahil siya yung dissenter during yes, martial law. because the Chief Justice was there at Malacanang because they had simultaneous oath. I mean, hindi man siya masyadong simultaneous, but medyo napauna yung Cory, pero medyo sabay yung kanilang So inauguration. Malacanang and Club Filipino, tama? 1986, yes. So ito nga ay yung ating Lady Justice ang nag-officiate din ng oath-taking ni Vice President Binay.